Kristo mga minamahal. Tayo po ipandalihan tumayo at ay po mga minamahal ay magbigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin nating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, beloved Brother Benji Dorian. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal, tayo po magkasama na langit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Isus, po nadalangin yung hinirang ko rin propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Willie Salameda, sa oras tumalapin noon, hallelujah, sa aking pagdadalo sa ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pinpaunawang bawal sa narito. Hallelujah, hallelujah. Paunawa mo sa kalibang ng kaligtasan. At yung dakilang pangalan na aking sinasaway, in Jesus' name cast out. Demonyo ng hadlangan, panilangan, lumayo sa maglitan. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist pastor, Waldi Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and Honorable Assistant Pastor Linis Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, dito sa dako po ng Ronrono, sa buong Nueva Vizcaya na narito, minamahal. At sa lahat ating makasamang mga manggagawa at mga ngaral, beloved choir members, instrumentalists, our beloved visitors, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang ating pong harapan, minamahal. Every time talaga na may krusada tayo, para kayong nasa classroom, takot kayong umupo sa harapan. Live po tayo, wag po kayong magtago. Next time, pag may krusada tayo, hindi ko na kayo isasama. Dahil para natakot kayo, lalo ng mga choir members, pag nakita nyo na ang harapan ay bakante, automatic po yun. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hindi na kayo makasama sa Sinundungan Valley. Hallelujah. Buksan po natin ating Biblia, minamahal. Dito po sa Hebrews 13:8. Hebrews chapter 13 verse 8. Ating pong basahin. Praise the Lord. Dito yung libro iti Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Ni Jesucristo isumet laing iti kalman kenita, keniti agnanayon. Amen. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Minamahal, napakalinaw po yan. Sa Hebrews 13, verse 8. Maraming nagbabasa din yan. Maraming nagko-quote. Pero hanggang pagbabasa lang, hindi po sila nagtitiwala sa nakabasa nila. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po siya minamahal pinalitan ng mga scientist. Hindi po siya pinalitan ng mga doktor. Hanggang ngayon siya po ay Diyos na nanggagamot ng karamdaman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung pagpasok po namin kanina dito,
mayroon akong nakausap na kapatiran from Solano. Sabi ko, sayang ang Nueva Vizcaya. Sa lawak ng probinsya ng Nueva Vizcaya, wala pang krusada. Hindi katulad sa Isabela, natadtad na natin ng crusade. Cagayan, Quirino. So sabi ko sa ating beloved brother kanina, by 2022, tadtarin natin ng krusada ang buong Nueva Vizcaya. Kaya lang yung pumasok sa isip ko, siyempre yung bawal, di ba? Protocols. Pero yung representative mismo ng governor ng Nueva Vizcaya, kapiling natin kanina, pinsang buo, former mayor ng Santa Fe, Nueva Vizcaya din yan. Ngayon siya po ay tumatakbo bilang board member ng South District. Sabi niya, pinapabot ng governor, tadtarin na natin ng krusada ang Nueva Vizcaya. Punuin natin ang krusada ang Nueva Vizcaya. So, go signal galing sa mahal na Panginoon yan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Talaga naman. Pag hindi ka maniwala sa Hebrews 13:8, hindi ka totoong Kristiyano. Di ba? Alam mo sabihin, kasi ako gagaling ako sa Saksi Jehovah. Nung ako'y high school, 2 years ako dyan. Pero hindi ako nagbautismuhan. Dahil one time, mayroon kaming pinasok na, kasi house to house yan sila, masipag yan eh. Mayroon kaming pinasok na bahay, nadat na namin yung may sakit. Sabi kong totoo kayong lingkod ng Diyos. Anong magagawa niyo sa aking sakit? Sabi, kasi sa Bible, sabi, ang mga alagad ng Diyos naghihimala, pinagpipray yung may sakit, kumaling. Sabi nung kasama ko, kasi sasakyan mo ba kasi, dalawa yan. Yung isa, matured, isa parang, yung tinitrain. So sabi nung matured, na pinsan ko, wala nang himala ngayon. Pa-hospital po kayo. Galing na nga ako sa hospital eh. Tinanong sa hospital. Doon sa ibang hospital. Kumbaga, second, anong tawag nun? Pag ikaw ay nagpa-check up ng doktor, mayroong tinatawag na second opinion. Punta ka sa ibang doktor, parang ganon. Kasi 15 minutes lang yan eh. Limit yan, 15 minutes. Hindi ka pwedeng lalampas. Pag alis namin, tinanong ko siya, ano pala yung nabasa ko sa Bible na sa pangalan ni Jesus nagsigaling yung mga may sakit? Sabi niya, huwag ka kasing magdiritso basa sa Bible Maligaw ka niyan. Basahin mo muna yung Watchtower kung ano yung bersikulo doon nakalagay bago ka magbasa sa Bible. Kasi hindi tayo authorized na magbukas ng Bible. Mayroong mga talagang mga scholar daw, Bible scholar. Yung gano'n. Hebrews 13:8 nakalagay doon. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So mayroon siyang panglaban din na bersikulo. Na lahat daw yan ay mawala. Ganun, dami siyang nagkasakit. 1 linggo na nilagnat. Sabi niya, Berdan, ipag-pray mo nga ako na gagaling na ako sa sakit ko. Binalik ko sa kanya, wala nang himala. Ba't ako mag-pray pa sa'yo? Wala nang himala, sabi mo. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung saan yung nandoon ang kapangyarihan mo kumikilos, dalhin mo ako. So yun ang dahilan, minamahal na, itong Jesus Miracle Crusade, pang 7 ko na ito, minamahal. Una, kinagisnan kong reliyon. Pangalawa, Saksi Jehovah. Tapos,
Marami. Basta, ang Bagong Jesus Miracle Crusade sa campus, sa Benguet State University, lakas angkan. Yung mga nag-aaral sa mga state universities, lalo na sa UP, alam nila yan. Dahil UP Los Baños ang founder niyan, professor. Doon naman, welcome lahat. Tinitrain kami sa school, yung evangelization sa school. Halimbawa, ikaw ay nakaupo, mag-isa ka lang, pero bawal yung sister. Brother, gano'n. Halimbawa na may nakaupo na nag-isa lang, tabihan namin yan. Tapos mayroon kaming kwento, maya-maya, may illustration na kami. Tapos, pinapatanggap na namin. Walang kamalay-malay yung mga estudyanteng dumadaan. Mayroon kaming teknik na parang nag-usap lang, tumanggap na. Hindi tulad sa atin na halatang halata talaga, nakataas ng kamay, di ba? Amen. Doon, inaakbayan lang. Oh, sumunod ka sa panalangin. Akbayan lang na gano'n. Prayer na. Oh, dalo ka sa fellowship, ganyan. Tapos, yung mga professor, yung mga may trabaho na, nagko-contribute. Every time may fellowship kami, may kain. So, ang tawag nga sa amin, lakas ang kain. Kasi pag nagpipilosip kami, dapat may kain. May sakit ako, hindi ako gumagaling. One time, pumunta ako sa Baguio General Hospital from Benguet State University, Lateral Benguet. Mga 6 kilometers yan, ang Baguio. Nagpa-check up ako. Mayroon akong acute ulcer, sinusitis, at pterygium, yung sakit sa mata. Ang problema ko yung pterygium. Yung sinusitis ko, kahit parang mabibiyak na yung noo ko, okay lang yun. Yung pterygium kasi parang mabubulag na ako eh. Kasi may tumubo sa mata ko na parang tatabunan yung itim, part. Sabi ng espesyalista ng mata, yung ENT, eye, nose, throat, parang ganon. Sabi niya, yung ENT na yon, yung doktor na yon, wala nang pag-asa yung pterygium mo. Malala na. Pag operahan natin yan, kahit sa Amerika, ini-script yan, tumutubo pa rin. So, sa bagay, matagal pa naman yan. Pero kung tatabunan na yung mata mo, itim, mabubulag ka na. May tendency palilipat pa sa kabila. So, sabi niya, bili ka lang ng eye mo. Pag pumupula yan, patuluan mo lang. Maliit lang yun, mahal yun. Habang naglalakad ako sa Burnham Park, nakita ko, ang lalaki ng streamer, Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, ito na kaya yung hinahanap ko. Nakalagay doon, are you sick of cancer, leukemia, ailment, pronounced incurable? Sabi ng doktor, incurable na yung sakit ko. Nagkaroon ako ng interest. Binasa ko lahat. Tapos, evangelist Will D. Almeida. Sa ko, Filipino evangelist. Mayroon bang Filipino evangelist na talagang, nagpapagaling? Kasi nakadalo na ako ng crusade sa University of Baguio. Isang Amerikano evangelist. Tinanggal yung kanyang Amerikana, ginanon doon sa crowd, nagtumbahan yung nasa harapan. Sabi ko, grabing power naman yun. Tapos nung tinawag na kami lahat, pumunta ako sa harapan, bumaba siya, nilihans kami isa-isa, nasa likod ako. Bawat ganun niya, tumba lahat. Tumba. Sabi ko, totoo kaya to. Inatras ko yung isang pa ko. Pag ako ilihans kayo, matumba kaya ako. Inatras ko yung isang pa ko eh. Pagdating nung yung evangelist na yun, kilala yata niyo yun eh. Sikat yun eh. Murillo ba yun? Ceres Murillo, parang ganun. Pag ganun niya, parang nag-speak in tongues pa siya. Pag ganun niya, hindi talaga ako matumba.
Talagang matagal. Sabi nung may nakahawa kasi sa likod na pastor, Brad, magpatumba ka na, ikaw na lang naiwan. Magpatumba ka na, Brad, ikaw na lang naiwan. Hindi nagpatumba ako. Pag uwi ko, pagtingin ko sa salamin, ganun pa rin, walang nangyari. Sabi ko, hindi totoo. Nung nakita kong Jesus Miracle Crusade, wala akong plano. Conflict pa, minamahal. April 21 to 27, that was 1991, sa Bornham Park. Sabi ko, 21? Hindi na ako makapunta. Kasi 21, bababa ako ng Maynila, mag-proceed kami dadalhin ako ng pinaka-head namin sa UP Los Baños, sa University of the Philippines, sa Los Baños. Mag-train ako ng 1-month training, management training. Kasi balak nila, pagbalik ko ng Baguio, ako yung mag-head ng campus ministry namin. Sabi ko, sir, pwede bang magdalo muna ako ng crusade? Kailan? 21. Tamang-tama, sabi niya. Mayroon pa akong seminar na 5-day seminar o 6-day seminar, vacation hotel, malapit din sa Bornham Park. So, sige, dalo ka. Pariho-pariho lang yan, sabi niya. Dumalo ako. Dami akong narinig. NPA commander. Pamangkin ni Dantes Boscaino. Na-save. Ang balak niya, patayin ang mahal na pastor. Yun ang patuto niya. Mayroon namang isang kapitan ng barko, tinaningan na ng doktor ng 4 months, cancer, sa baga. Taon ang binibilang, gumaling. Nung nabotismuhan, gumaling siya. Taon ang binibilang. Sabi ko, hindi kaya bayaran itong mga patutuo dito. Mga imposible. NPA. Hindi basta-bastang mga satanista yan. Yung uncle ko, NPA commander, hindi talaga maniwala sa Diyos yun. Talaga, NPA maniwala. Tapos cancer, 4 months ang taning. Ngayon nagbilang na ng taon, gumaling. Kapitan ng barko, ngayon naging preacher na. Sabi ko, pwede. Tapos nakita ko ang malapastor dumating. Nakaluhod, nakataas ng kamay, gano'n. Tumaas din ako, tumingilan din ko sa langit, ano yung sinasabi, gano'n siya. Kasi yung mga pastor na pinanggalingan ko, hindi naman gano'n. Pagpasok, nakaupo, naka-number 4. Mayroong pang ilagay na, anong tawag yun? Garland. Oh. Nakipagkwentuhan. Tapos pagtawagin mag-preach, galing mag-preach, English. Pero walang luhod-luhod yun. Sabi ko, iba to ah. Mula nung lumuhod siya, testimony portion pa, hindi na siya talaga tumatayo, nakaluhod lang. Sabi ko, iba to. Iba. Ayun, tumayo ng malapastor. Tapos, mayroon dito. Born again. Kristiyano daw. May sakit. Patay ang Diyos mo. Sabi ko, paano kaya niya nalaman na may sakit ako? Ako yata pinatamaan. Pero yung dumalo, halos mapuno yung punong-puno yung Bornham Park. Libo-libo yung dumalo. Kasi after ng killer quake yun, 1996, 1990 yung earthquake, July 16. 1991 yung crusade. So yung tagal ng panahon na hindi kami makalabas dahil sa dami na matay noon, panahon na yon. Ako ay nasa library noong panahon na yon. Sabi ko, parang nagsumbong kayo. Wala namang nag-interview sa akin. Nasa harapan ako. Nasaktan ako. Sabi ko, kung pwede lang aalis ako aalis na ako Sabi ko, mamaya. Hindi na ako mabalik bukas. Tapos nung altar call na, hindi na ako tumayo. Nandyan, dito mga tao, nandyan lang ako. Kasi nasa harapan ako Hindi na ako tumayo. May lumapit. Sir. Kasi alam mo mga igorot, mahilig yan sa paggalang, sir. Sir, sabi niya, punta po kayo sa harapan. Pagtingin ko, classmate ko sa PE. Sabi ko, ito yung relihiyon nyo? Hindi po ito yung relihiyon, sir. Relasyon.
Eh, yung classmate ko sa PE na yun, na sister, kahit present siya, absent siya, ayaw niyang mag-jogging pants. Sabi ng professor namin, na kahit present ka, dahil ayaw mo sumunod sa uniforme, absent ka. Itong record, absent ka. Wala kang grado sa akin. Nagpapagod ka lang sa pagpasok dito, bagsak ka sa akin. Sabi ko, ano ba? Bakit bawal sa inyo? Choir member po ako, ma'am. Born again po. Sabi ko, ako, born again din ako. Bakit? Parang kulto yata yung grupo niya. Yun ang nakita ko. Sabi ko, ito yung religion mo? Relasyon po to, sir. Sabi ko, Kristyano na ako. Sabi, baka may sakit ka, sir. Mayroon nga. Mayroon ako sakit. Anong gawin ko? Punta ka doon sa harapan, sir. Di, punta ako sa harapan. Gagaling na siguro ako dito. Di, patanggap. Walang problema. Magsisi. Marami tayong kasalanan. Sisi. Nung sumunod, magsisi. Nung sinabi, tinatanggap kita. Pinutol ko yon. Dahil lahat na pinuntahan ko mga born again fellowship, pinatanggap ako lahat. Pati sa Bible Baptist, pinatanggap ako. So, kung ang pagtanggap ay born again, again, another again. Dito naman, again uli. Hindi ko tumanggap. Pero nung sinabing, ilihas mo sarili mo, kung saan yung sakit mo, ayun, ang bilis ng kamay ko. Dito, isang lihas lang, dalawa na ang binanggit ko. Sinusitis at pterygium. Kasi ang ilong, kasama na sa mata, di ba? Tapos dito naman yung acute ulcer ko. Dumudumi na ako ng itim. Acute na talaga, dugo na itim. Tapos pagkatapos ng lihans, itaas na doon ang kamay, talon ng 3 beses. Sunod-sunuran, talon 3 beses. Tapos wala na. Balik kayo bukas. So, yun lang. Paglakad ko ng Session Road, para akong lumulutang sa hangin. Sabi ko, ang gaan ng pakiramdam ko. Gumaling na kaya ako? Pero gaan ang pakiramdam ko, parang hindi ko inapakan ng simento. Ano ka to? Parang akong lumutang. Ang saya-saya ko. Sabi ko, malapay noon. Kahit pa ako ang pinakabubo sa buong mundo, basta kilala kita, malapit, kilala mo ako. Kasi pilosopo talaga ako minamahal. Meron akong professor na dinibate ko. Halos maiyak-iyak na sa classroom namin. Kasi hindi siya nakaprepare. Ako, prepared ako. Debate kami. Akala ko, ibagsak ako. Kasi ang midterm grade ko sa kanya, 1.25. Sabi niya, hindi na kita kayang bigyan ng grade mo ng midterm. Galit sa akin. Binigay yung class card ko. Pag ganun ko, mayroon ako scholarship sa Development Bank of the Philippines. Study now, pay later, grantee ako. Nung tininan ko, parang baraha ba, ginaganon ko. 0? Sabi ko 0. Last number 0. Ibig sabihin 2.0? Hindi ko matanggap-tanggap. Kung lalo na kung 3.0. 1.25 yung grade ko. Dapat 5 ang last nito. 1.75, 1.5, o 1.25. Pareho. Na kung tinuloy ko, 1.0 pala! 1.0. Sabi ko, kahit ako pinakabubo, basta ayaw ko na yung makipagdebate. Ayaw ko na, sabi ko. Malapit na. Naku, ito na ngayon. Nung nagpa-enroll na ako sa 4th year, yun na nga, ako na nga ang pinakabubo. Kasi pag mag-exam kami, wala akong maiisip na answer. Ang isulat ko nilang, Hallelujah. Number 2, praise the Lord. Number 3, Hallelujah. Isa management po, puro po analysis yan. Case analysis. Kailangan mayroon kang isusulat talaga. Hallelujah lang, praise the Lord. Tapos pagkatapos, nilihans ko, pagrungan mo ito, ma'am, papaluin ka in Jesus' name. Pasa. Pagkasunod, dati, hindi man pagtaas sa sarili, kung hindi ako highest,
second, or third. To the highest. Naubos na lang ang papel, wala pa yung papel ko. Class dismiss. Class dismiss, walang papel ko. Mr. Quarteros, kindly stay. Dismiss na. Lingunan na yung mga classmate ko sa akin. Binagsak yung papel ko. Pak! Alis yung professor. Pagtingin ko sa papel ko, ang laking question mark pula. Tapos may mga verse pa siya, kasi baptist siya. Report, may nakalagay doon, report to my office immediately. Di sumunod ako. Ma'am, upo ka. Opo. Alam mo, Mr. Quarteros, natuwa ang buong department na ikaw ay na-born again. Kasi isa kang pilusupong tao. Pero sumobra yata. Patutuo na ako. Patutuo ako. Alam mo na pag tayo nagpatutuo, di ba? Iiyak tayo. Kulang lang, mapuspusok ko sa harapan niya. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Inaway ba kita? Hindi, ma'am. Oo, bakit ka umiiyak? Ma'am, may plano kasi ako, ma'am. Mag full-time worker na ko. Sabi niya, very good. Akala niya, worker, magtrabaho. Kasi yung kurso ko, Bachelor of Science in Agribusiness Management. Marami kasi mga estudyante na third year pa lang, hinahire na, naging manager na. Kasi high standard ngayong school namin. Oh, hinahire ka na? Very good. Sabi niya, tanggapin mo na yan. Magkano sahod? Wala po, ma'am. Wala. Anong trabaho yun? Sa Panginoon. Oh! Iyan na nga eh. Sabi niya, sumobra ka. Eh, wala na talaga minamahal, na in love sa mahal ng Panginoon. Tagal ko nang hinahanap, ang himala ng Malapinon, dito ko nasumpungan. Everybody say, praise the Lord. Nung napunta ako ng UP, after ng baptism yun hindi pa ako nakadalo ng gawain, krusada pa lang yun. Tapos pagkalinggo, sabi niya, baba na tayo ngayon. Last crusade yun. Sa University of Baguio, from Burnham Park, lipat sila sa University of Baguio Gymnasium, last day, crusade. Tapos, nandoon kami sa Philippine Rabbit, nakaupo, yung professor. Ang baho-baho yung basurahan. Parang may patay na daga. Walang umupo doon, kami dalawa lang. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ang Jesus Miracle Crusade, kahit pinagaling na ako, talaga namang pilosopo talaga. Kung totoo ang Jesus Miracle Crusade, kahit pinagaling. Kasi nung pagtingin ko sa salamin, wala na yung pterygium ko after nung nabautismuhan ako. Wala na rin yung ulcer ko, wala na rin yung aking sinusitis. Sabi ko, malapin kung totoong Jesus Miracle Crusade, nandiyan sila sa University of Baguio. Itong amoy ng basura na parang patay na daga, gawin mong kasing bango ng sampagita. Maya-maya parang may gumanon sa ilong ko. Ang bango! Sabi ko, sir, naamoy mo yung naamoy ko? Sabi niya, yung basura? Yung amoy patay? Hindi, sir. Sampagita, sir. Ang bango ng sampagita. Parang nagduda na yung professor. Nabaliw na kaya ito. Pagdating namin sa UP Los Baños, sabi ko, sir, nasaan yung fountain nyo dito? Ay, Dan, hindi pwedeng humarap sa'yo. May bulutong tubig mula ulo hanggang paa. Kalalabas lang sa hospital. Ganon. Tapos maya-maya, naglinis kami ng yung alam mo, persimmon, na parang mga bilog-bilog yung bunga. Nilinisan mi, tinanggalan namin dahon. Yung hagdanan na doon ng professor ko, ito naman ako sa kabila. Umakyat yung aso na napakabaho na may uod sa tainga, tapos buong katawan nagnanaknak, may nana talaga, umakyat. Doon sa aking hagdanan. Tapos kinalabit yung aking paa. Sabi ko, sir, paano itong aso? Bakit umakyat? Sabi naman yung kasama ko, baka gusto magpalihas, galing ka kasi sa Jesus Miracle Crusade. Lihas mo. Hindi, nilihas ko. In Jesus' name. Matuyo ka in Jesus' name. Kasi nagnanaknak talaga ang baho. Tapos bumaba ng landahan. May pagkatapos namin naglinis, gusto kang kausapin ng founder natin.
Pero huwag kang lumapit kasi nakakahawa yung kanyang bulutong tubig. From a distance lang, ganyan. So, Mr. Quateros, welcome. Talagang, alam mo yung bulutong tubig? Oh. Naawa ako. Sabi ko, mahal Panginoon, kung totoo ang Jesus Miracle Crusade, kahit pinagaling na ako, mahal Panginoon, patuyuin mo naman yung kanyang bulutong tubig. Pagalingin mo. Bukas pag makita ko yan, mahal Panginoon, patuyuin mo na. Kinabukasan, pagising ko, unang balita, oy, ang aso! Ang linis-linis na! Ang kintab-kintab. Siyempre, pag wala nang buhok eh. Parang natuklap lahat yung mga sugat. Ang kintab-kintab ng balat. Sabi nung isang veterinarian na kasama ko, tingnan natin ang tainga kasi may uod yun. O, pati ang tainga, linis! Sabi nung professor na kasama ko, di ba nilihas mo yun? Oo nga sir, nilihas ko sir. Grabe yung mala talaga. Grabe yung mala. Maya-maya, lumabas na yung founder namin. Malinis na rin. Natuyo na. Ito na. Ito na, minamahal. Sinabihan ako, huwag ka na umalis sa Jesus Miracle Crusade. Ikaw yung unang grantee namin, ang ministry mag-sponsor ng scholar, nag-contribute lahat ng mga professors, mga board of directors. Ikaw yung unang beneficiary. Scholar. Pag-graduate mo, tutulungan ka pa kung saan ka magtrabaho. Sabi ko, paano yung Jesus Miracle Crusade? Sabi ko, sir, maganda yung plano nyo, pero scholar na po ako, sir. Study now, pay later. Loan yan. Sabi, babayaran mo pa yan. Ito wala kang babayaran. Yung naisip ko, utang na loob. Hindi na ako makaalis-alis doon. Sabi ko, sir, pag uwi sa Baguio, sa Jesus Miracle Crusade na ako, sir. Sinabihan pa naman ako na, hindi lahat na himala galing sa Diyos. Mayroon din galing sa demonyo. Sabi ko, sa bagay, mayroon din mga lumuluha ng mga birhin. Diba? Ganon. Galing sa demonyo din yun, sabi ko. At saka sa amin, pagkakagatin ka ng ahas, mayroong abularyo doon, dami-daming mga ribulto, punta ka sa kanya, tapos orasyonan ka, o maka-recover ka sa kagat ng ahas. Sabi ko, sa demonyo siguro yun. O sige, 50-50 tayo. 50% score mo, 50% ako. Akin. Pero ito, kaya ba ni Satanas ng isang dati commander ng NPA magbago? Dati bakla, mga tumboy nagbago. Mga drug addict nagbago. Yung pagbabago ng buhay, ginagawa ba ni Satanas yan? Tagal niya nag-isip. Tapos nung sumagot ang professor na graduate sa UP, Diyos lang ang makakagawa niyan. Sige, hindi kita pwedeng mapilit. Magpatuloy ka sa Jesus Miracle Crusade. Ipag-pray mo ako doon. Hindi na ako makaalis dito dahil sila ang gumasto sa akin. Pati ang pag-board exam ko, natulungan nila ako sa pag-review. Hanggang pagtrabaho, sila ang nagpapasok sa akin. Sabi ko, okay lang po yun. Sa Jesus Miracle Crusade, doon ako na in love dahil doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi naman nila, pwede naman natin i-integrate yan. Magpasting din tayo dito. Lahat-lahat. Sabi ko, ang puso ko iba eh. Sa Jesus Miracle Crusade talaga ako. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ganun minamahal. Pag nakita mo na yung katotohanan, nasumpungan mo, sabi nga, search the scripture. Amen. Tapos, hanapin mo. Hinanap ko talaga. At dito ko nakita. Totoo ang Diyos dito. So ang Diyos minamahal, sabi ng Bible, minamahal, He's the same yesterday, today, and forever. Sa Mark chapter 16, verse 15 up to 20. Huling mga talata yan.
Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 16. 15 hanggang 20. Ito sa talatang 15 hanggang 20. Praise the Lord. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila ay makakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. Amen. Palakpakan natin ito, mahal na pinanminmal. And they went forth and preached everywhere, and the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. Signs. Hindi science. Amen. Pero sa tamang pronunciation dyan sa science, science din. Confusing talaga si Satanas, no? Talagang nakipag-contest. Kasi ang tama daw pronunciation ng science is science. Tapos, ang magkaiba lang sa spelling. Ito naman, science, following, yung mga himala. Amen? Amen? Oh. Sa ngayon, mayroon pong isang logo na tinitingala ng lahat ng mga tao na siya ang pag-asa sa kaligtasan ng buong mundo. World Health Organization na logo na may ahas sa gitna. Amen. Oh, ahas. Doon sila naniwala. Tayo naman, dito tayo naniniwala. Na ang logo may Jesus. At may kalapati, sign of a spirit, then Bible, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito lang tayo magto 2 years na yung pandemic. Hanggang ngayon, buhay tayo. Sabi ko nga kay former mayor ng Santa Fe, sabi niya, pwede bang tanggalin yung aking face mask? I am fully vaccinated. Sabi ko, yes sir, I am fully vaccinated by the blood of Christ, sir. Maganda yan. Sabi niya, maganda yan. Oh. Nung ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay binago ng malpinon, pinatawad, hinugasan, at naging templo ng Diyos. At ibig sabihin, pag ikaw ay templo ng Diyos, kaya mong labanan ang lahat ng mga sakit. May immunity yung katawan mo. Sabi nga ng Bible, resist the devil and the devil shall flee away from you. O, di ba? Makakainom ka ng lason, hindi ka maano. Kagating ka ng as, hindi ka maano. Ipatong mo kamay mo sa may sakit. Gagaling ang may sakit. Pero mayroon ding gumamit niyan. Ay, magbabakuna ako, Brad. Total, sabi, kagatin ng as, hindi nga. Eh, bakuna pa kaya? Di ba? Makainom ng lason, hindi nga mamamatay, Brad. O, bakuna pa kaya, Brad? Ganun ba yun? Kailangan mo ba yun? Sige, Brad, kasi matanggal ako sa trabaho. Eh, paano ngayon lumabas? Lahat na vaccinated, mayroon silang vaccine card, gagawin ng microchip. Ililibing na sa kamay. Nakita ko yan eh. Na-headline sa Inquirer. Tapos, naka-video. Kasing laki lang ng butil ng palay. Ilibing dito. Tapos gaganon sa cellphone. Nandoon na, lalabas na yung health data mo. Lahat nandoon. Health records mo.
Grabe. 666 is coming. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero pa sa ating mga baguhan, minamahal, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sabi dito, an unparalleled time of great tribulation will come upon the world. Satan will seek to dominate the earth through a man and a system described as the Antichrist. The beast and his false prophet will establish a religious, political, and economic system to control the world. So these satanic maneuvers will bring war, famine, and death. Kasi yung ibang mga bansa, mamulat. Magkagera talaga. Pero paano kaya sila makipagera? Mahina na ang katawan nila, minamahal mga sundalo. So sabi dito, those who oppose the evil system and turn to God will be persecuted and martyred. Pero sabi dito sa huli, some will have divine protection. Some will have divine protection. Mayroong grupo ng mga manampalataya na protektado talaga sa kapangyarihan ng Diyos. Nung pumasok ating mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, nagtatawa yung mga Abu Sayyaf, hindi na kayo makalabas buhay. Lalo na sa'yo, Pastor Almeida, sabi niya. Kasi sabi mo sa TV, kami ay mga Abu Sayyad, kami ay mga demon possessed. Hindi mo ba alam, nanonood ako sa TV sa Manila? Hindi lang pala sa Mindanao ang Abu Sayyaf, sa Manila din. Nung nalaman ko nandito ka sa Sulo, humabol ako sa'yo. Hindi ka na makalabas buhay. Bumulong ang malapastor sa akin, Brother Dan, more prayer, may gagamitin ng demonyo. Napanood yung aking preaching. Opo, malapastor. 3 months. Si malapastor doon, wala silang magawa. Yung isang commander, paputok yung kanyang Armalite, talagang Armalite talaga. Tutudasin na kita, hindi ko naantayin yung aking makasamahan. Kinalabit ng ilang beses, walang balang pumutok. Kinuha yung kanyang 45, pinaputok ng 3 beses, diretso sa malapastor yung kasunod, wala pa rin pumutok. Umatras at nagsalita. Ito sila yung mga anting-antingan. May mga agimat. At hindi yan papasok dito na bawat isa sa kanila hindi champion sa martial arts. Sabi ko, anong martial arts? Ang alam ko lang, arts. Yung magdodrawing lang. Champion sa martial arts yan, huwag niyong hawakan yan. Makakapatay muna ng 10 yan sa atin bago sila mapatay natin. Otros yung mga Abu Sayyaf. Hindi na lumalapit sa amin. Binigyan sila ng takot. Mahal na ang mahal na pastor, nag-fasting. 3 months, walang kain araw at gabi. Tubig lang, sinusuka pa. Ilang beses siya na sabi ng Abu Sayyaf, ilibing na niyo yan, wala hindi na humihinga. Sabi niya po sa baya, gawin na silang fertilizer dito. Pero ang naging fertilizer sila, hindi ang mahal na pastor. Hindi ang mga prayer warriors. Amen. You cannot kick against the pricks. Hindi mo pwedeng sipain ang tinik. Sinabi ng Malapinoon kay Saulo na naging alagad ng Malapinoon na si Pablo. Tumayo tayo, minamahal. Hallelujah. So ang bansa natin, nangangailangan ng tunay na mga mananampalataya sa Diyos. One time, napanaginipan ko si President Duterte. Kung naalala nyo yung inimpose na 3 days parang mandatory vaccination, yung November 30, December 1 and 2, yata yun. Ganon. Napanaginipan ko siya. Ginamit niya military at police. Kinuha yung mga tao sa mga bahay para bakunahan. Tapos biglang nagalit. Sabi niya, mayroon dito, ayaw magpabakuna, Jesus Miracle Crusade. Kayong taga Jesus Miracle Crusade, kung ayaw niyong magpabakuna, magkrusada na lang kayo para makatulong kayo sa gobyerno. Magkrusada kayo na magkrusada para matulungan ng gobyerno. Yun ang napaginigipan ko. Nakagising ako. Ayun, sinate namin yung crusade. November 30,
Tumawini. December 18. Tumawini again. 21, Ilagan. 22, Santiago. 23, Madela, Quirino. 26, Kawayan City. 27, San Mariano. 28, Malig. 29, kahapon, Santa Maria. 30 ngayon. Sa January 3, Sinundungan Valley, Rizal, Cagayan. Araw-araw, para yung kalamidad, para yung bagyo, para si Satanas, itaboy natin. Para tayong malaya na, minamahal. Sabi nga ng Bible, resist the devil, and the devil shall flee away from you. Pero bago yan, sabi niya, submit therefore yourself to God. Isuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Awitan po natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Panginoon, sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Sa habang panahon, pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, nagilang ang tulad, kinalipon sa lago, hirap at dusa, ilis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kalbutin ang iyong puso, ang tulad ko'y tinigas mo yun sa Kalbaryo, kaya't aking ihahalay ang papulit at sama ang buhay ko'y dating sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Kahit buhay mo, Hallelujah. hallelujah, lagi na sa puso, Hallelujah. mga dakilang gawa mo, nagbigay na hanuhan, ika'y malikulan, dilingap mo ang ulan ko, Panginoon, kalimutin mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Hallelujah! Panginoon, sadyang kalbutin ang iyong puso, at buhay ko'y tinignas mo niya, kaya't aking iyanan ang papulit at sama. Yes, sir, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, kalimutin mo. Landas na tatahakin mo, Panginoon, nawa ko'y samahan mo. Panginoon, sinipin iyong puso. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tuhod sa Kalbaryo, kaya't aking iyanan ang papulit mo. Ang buhay ko
Minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, panampalataya na makamtan natin sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawang, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Ang gagawin po niyo, minamahal, ang una, pangalawa at 3, panampalataya, makinig sa salita ng Diyos, magsisi at magpabautismo. Pang-4, Diyos na ang gagawa. Ikaw ay bautismohan ng Kanyang banal na Espiritu. Sumukin sa palang ito. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang isang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na Panginoon sa lahat at tumanggap sa malupinon. Patawarin mo sila, O Diyos, sa kanilang makasalang baguhin mo kanilang mga buhay. Isulat mo kanilang mga pangalan sa klubay sa katan, iligtas mo sila sa mahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Palapakan natin mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay niyo sa ulo. Kaliwang kamay. Sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po yung magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat na may mahal pinag-malagay sa panalangin. Hinirang ulit propeta, may kagalang-galat, minamahal pastor, Pastor Almeida. Sa tumala Pinoon, hallelujah, abutin mo ang pangailangan mga anak ko Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po namin, mahal na Pinoon, hallelujah, sinasaway. Sa dakilang pangalan, in Jesus' name, cast out. Demon niyang karamdaman, demons of heart disease, diabetes, demons of cancer, problems, unbelief, and doubts, demons of COVID-19, demons of, hallelujah, communism, poverty, hallelujah, homosexualism, cast out, sickness be healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Itaas mo ang ating dalawang kamay, tumalon po tayo ng 3 beses, sabay-sabay po nating isigaw ang salitang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag muna kayong umupo. Nakatutok po ang kamera, minamahal. Worldwide po ito, live po tayo. Sabi ko nga kanina, forward mo na yung nasa likod para makuha kayo sa ating kamera. Bilang patutuo din yan sa buong mundo na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling, minamahal. No, huwag po niyong ikahiya ang patutuo natin na ang Diyos natin ay totoo at buhay. Sabi ng Bible, ang mga sinungaling ay itatapon sa impyerno. So kung nakaramdam ka ng kagalingan, kagaanan, kanina o mga ilang linggo, mabigat yung pakiramdam mo, mayroon kang naramdamang sakit. Ngayon ay pakiramdam mo talagang wala na sa katawan mo. Pakitaas lang po yung dalawang kamay. Ipalakpak nyo yung dalawang kamay nyo, minamahal. Ipakita natin sa buong mundo na ang Diyos natin ay totoo at buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, nagkatawang tao para maligtas tayo. Naghimala siya, nagpapagaling ng sakit hanggang ngayon. Dahil siya ay nandun sa kanyang trono at siya nangako, babalik muli para tayo ay iligtas. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal. We love you in the Lord, but our Lord Jesus loves you more. Merry Christmas and Happy New Year to each and everyone. Ating pong beloved.